Welcome po at sa ating Zoom. Marami-rami rin po ngayon. Welcome po. Last week, tayo po ay patuloy na makikinig sa ating series for today, for this month, sa Book of Galatians. Naumpisahan po ni Kuya Jess last week na kung saan ipinakita niya yung tamang ibinahagi niya yung tamang katuruan, ano yung kahalagahan nito at ano yung impact sa buhay natin ito. At ngayon po, ano na nga po ba yung title ng message ni Kuya Jess last time? Keeping the Gospel Right. At ngayon naman po, sa pagpapatuloy ng ating series sa Book of Galatians. Okay, yan. Ang title po is No Other Gospel. So makikita po natin dito ngayon kung paano itinatama ni Apostle Paul ang maling katuruan na naibahagi ng Judaizers. Yon, nabanggit din ni Kuya Jess yun. At sa bandang huli, may babala siya na kung sino ang magsusubok na i-twist ang tamang katuruan ay magkakaroon ng consequences. So yun po ang ating pag-aaralan sa ngayon. So yan po ang title, No Other Gospel. So alam ko ngayon yung mga sulat hindi na uso, di ba? Puro text, puro ano. Pero for sure, nakaranas tayo ng makatanggap ng sulat. At dun sa sulat na yon, habang binabasa natin, mararamdaman natin kung ano ang gustong iparating nung sumulat. Di po ba? Amen. So, hindi lang siya mambobola, di ba? So, meron po akong ipa-flash dito na sample ng letter. Hulaan niyo po kung ano pong klaseng letter. Ayan. Dear Program Director, it is my pleasure to write in support of the application of Mr. Ian Harris for your residency program. I have been educator for decades with considerable experience with national organizations. I work closely with Mr. Harris. Ayan, yan. Alam na natin yan. Ano to? Anong klaseng letter? Recommendation letter. Next. Dear Blank, I always felt like my life wasn't complete until I met you. You were the missing piece of my... Oy, alam na agad nila, di ba? Habang binabasa natin, nakita mo, ramdam, di ba? O, pangatlo. Feel na feel, eka. To anyone struggling right now, o, sino yan? Tayo yan. Please hold on to hope. Please know that it's okay to talk about how you're feeling. To the discouraged and disheartened, sa mga words, ano yan? Letter of comfort, encouragement. Okay. So, ito naman. Dear friend, kindly transfer me 100 reals through STC Pay. Ha? Friend request. Letter of reminder. O, ayan. Nagising na kayo. Ayan. So, ang Book of Galatians, isa sa mga epistle letter ni Apostle Paul. Di po ba? Sabi dito, Book of Galatians is a passionate letter. Mababasa natin na determinado ang nagsulat. Determinado talaga si Apostle Paul para maintindihan natin ang ating pananampalataya. Di po ba? Kung ano ang tinatawag nating saving faith at ano ang maitutulong nito upang maunawaan natin ang ating pananampalataya. Pag naunawaan natin ang ating pananampalataya, kahit may mga maling katuruan tayong narinig, nabasa, magdadalawang isip tayo, hindi tayo basta-basta maniniwala. Tama po ba? Amen. So at dahil faith po ang tanging paraan para ma-receive natin ang righteousness ng Panginoon, kailangan talaga nating maunawaan kung ano ang nilalaman ng ating pananampalataya. Amen? So, ano nga po ba ang saving faith? Uumpisahan ko po dito. Saving faith is a faith that not only knows and comprehends the facts about gospel of Jesus,
Jesus Christ, but also trust in the person and work of Jesus Christ. So hindi lang natin alam, hindi lang natin naiintindihan, kundi naniniwala tayo sa nilalaman sa gospel ng Christ at andun yung tiwala natin sa ating Panginoon at sa ginawa niya para sa ating kaligtasan. Amen? And of course, hindi natin ito maintindihan, ayan pala, hindi natin maintindihan without the work, without the conviction of the Holy Spirit. Kasi Holy Spirit ang siyang gumagalaw sa ating buhay para maunawaan natin ang lahat ng ito. Amen? So, ang tahimik po natin. Saving faith, meron siyang 3 elements. The facts, notitia, comprehension of facts, assensus, and trust in the facts. Fiducia. Tama po ba yung pronunciation ko? Bahala na po kayo. Ayan. Isa-isahin po natin. Facts. Sabi dito, ang facts po is the intellectual content of what we believe. Kung ano yung nilalaman ng ating pananampalataya, ano ba ang nandon? Ano ba ang sinasabi sa ating pananampalataya? Bakit tayo naniwala? Di po ba? Ano ang sinasabi ng ating pananampalataya? Ito. Who is Jesus? Di po ba? At ano ang nagawa niya para sa atin? Bakit tayo nanampalataya sa Kanya? Okay, sinasabi sa diyan, okay, malalaman natin as we study the Word of God na talagang nag-exist si Jesus, siya ay totoo, at malalaman natin ito through history, sa pagbabasa natin, sa pag-share, sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. And sabi dito, who is Jesus? Jesus, He is God in the flesh. Diba? Nagkatawang tao siya, diba? Sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Diba? So, nasa atin siya. Yan. And Jesus is the Son of God, making Him equal to Him. Sa John 5:18, mababasa natin, and He is the only way, the truth, and the life. Diba? Sa John 14:6, yung mga claims niya, marami pa siyang I am. Doon mas lalo natin siyang makikilala. And yan si Jesus, diba? Makikilala natin siya as we study His Word. At ano nga ba ang ginawa niya para sa atin? He died on the cross to save us from eternal condemnation. Buried, and the third day, He rose again. Yan. So yan ang nilalaman ng ating pananampalataya. Pangalawa, comprehension of the facts. Since nalaman natin ng nilalaman nito, unti-unti maunawaan natin, maintindihan natin, at unti-unti paniniwalaan na natin with the guidance of the Holy Spirit. Pangatlo, ayan pala nauna na ako. It is the belief that the content of the Christian gospel is true. And pangatlo, trust in the facts. Okay, is placing our trust in the one revealed in the content that is believed to be true. So since nalaman na natin nilalaman, naniwala na tayo, mag-uumpisa na tayong magtiwala. Amen? So, yun po. Maunawaan natin ang saving faith with the power of the Holy Spirit. Amen. So, yan po, eto, ko lang. To grow in the knowledge of Jesus Christ, we must know Him, we believe in Him, we trust Him, at yon, mag-start na tayo, our faith will be solid and firm, and has firm foundation. At yan po ang gusto ni Apostle Paul. Maunawaan ang ating pananampalataya. Di po ba? Sabi sa Galatians 1, pasadahan ko lang, Paul, an apostle. Sabi niya ganon. So, dito, sinasabi ni Paul na apostle siya, sinasabi niya yung validity niya, yung authority niya, hindi galing sa kanino mang tao, hindi galing sa kanino mang hari, but
His authority is a divine authority na galing sa Panginoong Jesus mismo. Kung natatandaan natin yung encounter niya sa ating Panginoong Jesus sa Road of Damascus, 'di ba? Binulag siya, 'di ba? At sabi niya, "Who are you?" 'Di ba? Kung natatandaan natin, ano sabi ni Jesus? "I am Jesus, the one you persecute." 'Di ba? Tapos ano sabi niyo? "Anong gusto mong gawin ko?" Then nagtuloy-tuloy na po 'yon. Amen. So yung authority niya mismo directly galing sa Panginoon. Amen. So verse 3, ganito siya magsulat ng letter. Una, greetings, 'di ba? Yan. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa mga epistle letters niya, ganyan talaga siya. Unang-una, followed by thanksgiving. Okay. Katulad nito, ayan. Greetings sa Romans. Kasunod nun, I thank God through Christ Jesus. Sa Corinthians, greetings plus thanking. Ayan. O, kahit sa Philippians, always greeting followed by thanksgiving. Ganyan siya magsulat. Pero kakaiba talaga itong Galatians. Sabi dito, pagkatapos ng greetings niya, sinabi niya yung kadakilaan ng Panginoon. Pagkatapos nun, wala nang thank you, di ba? Ano yung pinaka-purpose niya? Ayan. Sinasabi niya, we are in the present evil age. So makikita po natin yung pagkabahala niya, yung pagkabalisa niya, no? Nababahala siya kasi puro panlilinlang, puro panloloko, puro panlalamang, kasi makikita natin kung bakit ganyan. Kasi yung mga Judaizers na yon sinabi ni Kuya Jess is makikita natin na binabaluktot yung tamang katuruan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So, yun po, no? Kahit sa atin, di ba? Sa panahon natin ngayon, hindi ba kayo nababalisa? Chillax lang ba tayo? Di ba? Ang dami nating struggle, pero bilang isang Kristiyano, andin pa rin yung kapanatagan sa puso natin. Amen? Yan. Dito iikot ang ating pag-aaral ngayon. Ang mga taga-Galatia ay kay daling maniwala sa maling katuruan ng Judaizers or false teachers. At sinasabing ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ay hindi sapat at ang mga Gentile converts ay kailangang sundin ang Mosaic law katulad ng circumcision. Para ano? Para maligtas. Nililinaw ni Paul dito na dagdag bawas sa katuruan ay nagkakaroon ng ibang katuruan. Siyempre, di ba? Hindi na original, na siyang hindi tamang katuruan. Okay. Sinabi niya na kung sino man kahit ang kanyang sarili o isang anghel mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na taliwas sa kanilang tinanggap, sila ay isumpa na nangangahulugan na ito ay eternal destruction sa baluktot na katotohanan. Amen. Kaya naisulat itong Book of Galatians upang depensahan ni Paul ang tamang katuruan na binabaluktot ng false teachers o ng Judaizers. Okay. So napakahalaga na maintindihan po natin ang Book of Galatians dahil dito natin malalaman ang tamang katuruan. Sasabihin ni Paul. Malalaman natin dito ang maling katuruan. Amen. Sabi nga po ni Pastor Peter Chan Tanchi, what you believe will impact your behavior. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang makikita sa buhay mo. Kung ano ang paniniwala mo, pagkakilala mo sa Panginoong Yesus, makikita yon sa buhay mo. Dahil yon ang pinaninindigan mo. Amen? So kung babasahin natin ang verses natin ngayon, so tayo po ay tumayo at magbigay pugay sa banal na salita ng Panginoon.
Galatians 1, verse 6 to 9. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, now I say it again. If anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Amen. Thank you po. Glory to God sa kanyang word for today. So nabasa po natin yung sinabi ni Paul. So tignan po natin kung bakit nasabi ni Paul ang mga words na ito, di ba? Kung babalikan po natin ang Acts verse 15, papasadahan ko lang po ito kasi next month, ito po ang magiging series po natin. I-highlights ko lang po para mas maintindihan natin kung bakit po nasabi ni Paul ito. So itong Galatians ay naisulat around 50 AD. Okay? Yun ang nabasa ko. And itong Galatians, yung Galatians na isulat between 50 AD at yung Acts naman is naisulat 49 AD. So, isang taon lang ang halos pagitan. Di po ba? So, nabasa ko po yon sa kay Dr. John MacArthur. Ano ba ang nasa Acts 15? Sabi dito, a certain people came down from Judea to Antioch were teaching the believers. A certain people, ito yung sinasabi, binabanggit ni Kuya Jess na sila yung Judaizer, yung mga false teacher na nagsasabi na kailangan i-adapt ng mga Gentiles yung kanilang belief, yung Mosaic law, in order for them to be saved. Ayan, di ba? And itong mga ito, galing pa sila sa Judea. Yan. Nagpunta sila sa Antioch. Antioch, ito yung birthplace na kung saan birthplace of non-Jewish Christian like Gentiles. So, from Judea, nagpunta pa sila sa Antioch. Okay. At sinabi nila doon, di ba? Unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. So, nung nalaman ito ni Paul, ano ang reaction niya? Pasadahan ko lang po ha, kasi magiging topic natin ito next month. This brought Paul and Barnabas to a sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed along with other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders. So nagpunta sila doon. Ayan. So from Antioch na kung saan yun ang pinaka-base ng mga Christian leaders that time, nagpunta sila sa Jerusalem. So nakipag-meet sila sa mga leaders doon sa Jerusalem Council and discussed about that matter. So nag-meeting sila, discussion, paliwanagan, and ano naging resulta nun? Sa verse 8. Ayun, ayaw po. Ay. Yung snack. Ayun. Ayan. So after much discussion, di ba, nag-discuss sila, ano yung pinaka-ano nun? Tumayo si Peter at sinabi, brothers, di ba? Pagkatapos sila mag-usap, you know that some time ago, God made a choice among you that Gentiles might hear from my lips. Natatandaan natin yung Acts chapter 10 natin. The message of the gospel and believe. Natatandaan natin to?
Si Cornelius, si Peter, di ba nag-meet sila through their vision? Ayan na. I-recall na lang natin yung nangyari. Cornelius sila yung first Gentile convert sa Acts 10. Yan yung sinasabi niya. And then, sabi ni Peter, he accepted them by giving Holy Spirit to them. Di ba as na nagpe-preach si Peter, ano nangyari? Bumaba ang Holy Spirit kila Cornelius, then they are saved. Nagkaroon ng mini Pentecost. Yun. And sabi niya, wala na silang pagkakaiba sa atin. Di ba? Pare-parehas na po sila. Pero sabi dito, Acts 15:11, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they are. Diba? Yan lang ang sinabi niya, through the grace of the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. So, anuhin natin yan? Tandaan natin yan. Makakuha natin mamaya. And then, si Paul naman, ayan, binanggit na rin yung signs and wonders kay Paul. Binanggit na rin ni Kuya Jess. So, hindi ka na babanggitin yan. Okay. Malinaw po ba? Amen. Balik tayo sa Acts 15:11. But we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved. Okay. Only by the grace of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Peter yan. At sinabi din ni Paul. Sabi ni Paul sa Ephesians, for it is by grace that you have been saved through faith, and it is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So napakalinaw po, no? Only by the grace tayo maliligtas. Ano nga po ba ang grace? That is unmerited favor. Hindi tayo nararapat pero ibinigay yan ng Panginoon. Yan yung walang kapantay na biyaya dahil ano ang ipinilit ng Panginoon? Yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. Amen. So, ang grace na yan ay matatanggap natin through faith. Amen. Ano nga ba ang faith? Sabi dito sa Hebrews 11:1, it is the substance of things we hope for and the evidence we don't things not seen. So ito yung tiwala natin sa Panginoon, sa pangako niya, natutuparin kahit wala tayong nakikitang ebidensya. Pero may ebidensya. Binigay niya yung kanyang buhay. Di po ba? And itong faith na ito, this is the instrument through which grace is received. So, ibig sabihin, kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi natin marireceive yung grace. Pag wala tayong na-receive na grace, hindi tayo maliligtas. Amen? So, nakita po natin, napakahalaga ng pananampalataya natin sa Panginoon. Itong pananampalataya na ito, hindi ito galing sa atin, kundi mismo sa ating Panginoon. No? It is the gift of God, not by works. So itong kaligtasan natin, sabi ni Kuya Jess, hindi natin ito mapagtratrabahuhan. Purely, this is the work of God para sa atin. Wala tayong contribution. Amen? Ano yung contribution natin? Okay? Kasalanan lang ang contribution natin. Okay. So that no one can boast. Hindi natin maipagmamalaki. Uy, nag-circumcise ako, di ba? Nagpa-circumcise ako kaya nandito ako sa heaven ngayon, di ba? Yun nga yung sabi ni Kuya Jess. Naintindihan po natin? Okay, sige po. Meron pong tatlong formula dito. Tignan po natin kung naintindihan talaga natin yung pinaliwanag natin. Okay? So, mamimili po tayo. Hindi muna, ang tawag dito? Hindi muna, wag niyo munang sagutin. Sabay-sabay tayong sasagot. Letter A, faith in Jesus alone equals salvation. Faith in Jesus plus good works equals salvation. Faith in Jesus alone equals salvation resulting to good works. Ay, ano? Sino yung A?
Sino yung B? Sino yung D? Wala bang D? Okay. Sino yung C? C. Tingnan po natin. Amen. So, ito, pananampalataya natin sa Panginoon, yun lang. Maliligtas na tayo. Yung pagiging ligtas natin, yun ang magko-convict sa atin para gumawa ng tama, para sundin ang kanyang mga salita. Amen? Hindi, sa letter B, hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Okay po ba yon? So ito po yung ine-emphasize ni Apostle Paul sa ating katuroan. Ang mga false teacher, tinitwist niya yung tamang katuroan. Anong sabi sa Acts? Namamadali. Ano yung sabi niya sa Acts 15 verse 1? Kailangan mong ma-circumcise din in order for you to save, di ba? So malinaw na hindi sa work ang ating salvation. It is only grace through faith. Amen? So, bakit ba nating bakit ang dali nating maniwala sa maling katuruan, di ba? Sa tingin natin, wala tayong kaalaman sa banal na aklat kasi hindi tayo nagbabasa. Sabi dito sa Kawikaan 14:15, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan, kahit chismis, di ba? Ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Tama ba ito or hindi? Di po ba? Self-explanatory na to. And number 2, naniniwala sa mga milagro. Uy, may miracle doon. Ito na yon. Di po ba? So, magbigay ako isang example. Sa Portugal po, Our Lady of Fatima sa Portugal, known for miracle of the sun. Yung dancing, na to. So, ang nangyari dito is, may nag-prophecy na may mangyayaring miracle sa ganitong lugar, ganitong araw, ganon, October 30, 1917, nagpunta sila doon. Hinintay nila. Hindi natin alam coincidence ba yon o ano nangyari. Biglang ganito yung nangyari sa kalangitan. Ayan. Pero hindi yan naano natin yung Northern Lights. Parang ganon din yan, di ba? Pero ito, binigyan nila ng kahulugan, naniwala na sila, milagro daw ito. Pero sa science, may explanation ang science dito. Sabi dito, hindi ko po nailagay, basahin ko. Ang reason kung bakit nangyari yan is, there is atmospheric anomalies. Okay? So researchers have suggested the optical effects could be attributed to high altitude clouds of ice crystals. These can create complex colorful phenomena similar to sundogs. Yan din po, that distort the sun and create bands of light. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Merong pangalawang explanation, retinal burn. Nung bata tayo, eto na lang, nung bata tayo, di ba tinititigan natin yung araw? Sinong gumawa nun? Ako, ginawa ko yon. Tapos, bigla kang titingin sa isang, wala kang makikita. Bulag ka, di ba? Tama? Yan din yung explanation ng mga scientists. Okay? Kaya mag-iingat tayo when it comes to miracle. Hindi lahat ng kakaiba ay yun na. May mga scientific explanation yan. At kayang gamitin din ng kalaban ang miracle. Ang magic, di po ba? Si Moses, dalawa sila kay Pharaoh, di ba? Ginawa niyang ahas ang tungkod, sabi ng huy, kaya ko din yan. Minagic din yung tungkod ng isa. So, yun, di ba? Kaya, mag-iingat po tayo sa sinasabi nilang milagro. Nagmilagro ang ating Panginoon for the purpose of makilala siya that He is the Son of God. Alam natin, ang dami niyang miracle, pero may purpose yun. Pero yung purpose ng mundo, kung bakit may magic, may milagro, sabi dito, true miracles from God glorify Him and bring people closer to the truth. Okay?
The purpose of Satan's act is to draw people away from God, spread confusion, and mimic God's power to validate yung falsehood. Okay? Kaya kailangan nating maging rooted, grounded in God's Word para ma-discern natin kung totoo ba or hindi. Kung galing ba sa Panginoon yon or hindi. Amen. Bakit kailangan nating why gospel should not be distorted? Okay. True gospel cannot be changed. Okay. Sabi dito, gospel, hindi mo siya pwedeng ma-edit. Ang gospel, ang salita ng Panginoon, hindi mo siya pwedeng ma-edit, hindi mo siya pwedeng ma-edify, hindi mo siya pwedeng i-change. It is, sabi nga natin, incorruptible, unchangeable, di po ba? Sabi dito, the gospel truth is that we don't change the gospel, but the gospel changes us. If we change the gospel to another gospel, it has no power to change us. Yung gospel, hindi natin dapat binabago, kundi tayo ang dapat binabago ng gospel. Tinatransform tayo ng Word of God through the power of the Holy Spirit. So kung papalitan na natin ang gospel, wala itong kapangyarihan, mawawalan ito ng kapangyarihan para katotohanan sa Ebanghelyo. Sabi dito, katotohanan walang duda, di ba? Tapos dito, katotohanan hindi natin maide-deny at ito ang banal na katotohanan that He is sacred and holy. The Word of God is sacred and holy. Kaya hindi natin dapat baguhin. At hindi natin yan mababago. May consequences yan. Malalaman natin mamaya. Okay pa tayo? Amen. Number 2, the gospel is from God and not from man. So dito nagkakatalo, 'di ba? Sa mga hindi pa natin na-sharean, hindi naman ako naniniwala sa Bible kasi tao lang ang nagsulat niyan. Tama, tao lang ang nagsulat niyan, but the author is the Holy Spirit. 'Di ba? Sino yung mga nagsulat? Disciples, prophets, Apostle Paul, 'di ba? They are inspired by the Holy Spirit para isulat ito. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and it's useful for teaching, rebuking, and training for righteousness. So this gospel is from God and not from man. At ginagamit itong verse na to, ginagamit ito, malinaw na ito ay binigay sa atin para i-training tayo, lumago tayo sa Panginoon, ma-realize natin yung mga wrongdoings natin. Amen? Para ma-rebuke din tayo. And number 3 is, the gospel has the power to transform us. Diba? Kung susunod tayo sa Holy Spirit, matatransform tayo, mababago tayo. Kaya marami tayong ririnig na testimony na, iba na siya ngayon, di ba? Because na-transform na siya. Sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful, sharper than any edged sword. Living and powerful. It has the power to transform us and sharper than any two-edged sword. No? Kaya nga niyang i-penetrate ang puso natin. Kaya niyang baguhin. He will give us the new heart, di ba? Sa natin, sa verse natin dito sa BNE. He will give us the new spirit. Amen. Tahimik. Example dito sa life of Paul, di ba? Isipin na lang natin yung life ni Paul. Okay, may question dito. Kanina pa tayo sa gospel. Ano nga ba ang gospel? Pasadahan uli natin. At paano natin malalaman kung ang kung isinishare ba sa atin ay totoong gospel? Diba? Kasi sabi ni Paul kanina, kung hindi yun yung gospel na ipipreach sa inyo, that is a false gospel. Mabilis po ba? Kailangan bilisan. 107 yan.
Okay. What is true gospel? Hindi ako nagbibiro. Totoo. Gospel in Greek is euangelion, which literally means, layman's term ni Kuya Jess, good news. So, sabi dito, nabanggit ito 93 times sa New Testament. And this is the story of our redemption through Jesus Christ. Ano ba yung redemption? State of being rescued, kung paano tayo tinubos ng ating Panginoon. Amen. So, bago natin sagutin kung ano ang good news, sagutin muna natin yung bad news. Okay? Tignan muna natin kung ano yung bad news. Si Kuya Eman, inuna niya yung good news. Good news ng IP, di ba? Ako naman, unahin ko yung bad news. Okay, sa sinasabi natin, sa Old Testament, meron tayong Torah, yung Pentateuch. Okay? Meron tayong 613. No, puro law yung book na yan, yung first 5 books ng Bible. Sabihin na natin masunurin ka, masipag ka, mabait ka. Nasunod mo yung 612. Check ka doon. Okay? Pero may namuisit sa'yo. Diba? Nagalit ka. Ala ka na, diba? So, hindi pa rin natin nasagot to. At pinatunayan yan ng New Testament. Sabi ni Paul, for all have sinned and fall short of glory of God. Nabanggit din yan last time. Ano yung kabayaran na yon? Death, diba? But the gift of God is eternal life. Ito yung good news. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have a light of life. But have eternal life. So yan yung pinaka good news po. Sa sobrang pagmamahal ng Lord, di ba? Binigay niya ang kanyang anak at nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating kasalanan. Okay? So that is the gospel. Okay? It is all about the life of Jesus and His redemptive plan for us. This is the gospel of Jesus. Wala nang iba. Walang sinabi dyan na magpa-circumcise tayo para ma-save, di po ba? Ano naman ang totoong gospel? Di po ba? Para hindi tayo magkamali doon mismo sa sinasabi ng Bible. Kuha tayo. Sabi ni Paul, eto pala, ang kulit ko, di ba? Face daw ako sa inyo. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you. Eto na yung sinasabi ni Paul. Which you receive which you receive on and which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. Okay. Doon sa gospel na sinabi, ni-share ni Paul, doon tayo masasave. If, may condition, if you hold firmly to what I preach to you. Kung hindi yun, you have believed in vain. For what I receive, I pass on to you, pinaka-importante. Okay? Ano yun? That Christ died for our sins according to the scripture, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scripture. Iyan ang pinaka-gospel. Yan ang pinaka-nilalaman natin. Pagka may dagdag, that is already false gospel. Yung 5 to 8, that is the post-resurrection appearance ng ating Panginoon. Katunayan na siya ay nag-resurrect. Nagpakita siya sa mga tao. Okay po tayo? So this 1 Corinthians 15:1-7 is the summarized good news of the Bible. At nakakalungkot po na maraming false teacher ang nagtutwist dito sa tamang katuruan. Kaya sabi ni Paul, anong sabi niya? Ako ay namamangha. I marvel that you are turning away so soon. Diba? Marvel means
namamangha, astonished, no? Amazed, ganyan. So, positive word dito, di ba? Na-amaze ako sa kanya, grabe siya, ganyan. Pero ang dating dito is sarcastic, di ba? Bakit? Kasi ang bilis ninyong tumalikod sa katotohanan, di ba? A matter of, ilang taon lang, di ba? Sabi dito, ayan, turning away is deserting in other translation. Means change of place, ayan, Tagalog, tumalikod. Sabi sa Tagalog, nagtataka ako kung bakit kay dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang katuruan. So nagtataka siya kasi kailan nasulat ang Galatians 50 AD. Namatay ang ating Panginoon 33 AD. Tama? Wala pang 20 years, eto na, pinapalitan na nila ang gospel. Tinutwist na nila ang katuruan. Diba? So, yun po, no? At i-share ko lang po sa inyo yung karanasan ko dito. Nung nagbakasyon ako last vacation, ang nangyari po dyan, may nagpunta sa bahay, nag-share ng Word of God. Gusto niya mag-share, so pinapasok namin. Okay naman nung una, pero nung bandang kalagitnaan, sabi niya, sineshare niya, kung may Diyos Ama, meron ding Diyos Ina. So doon na ako, medyo kasi sabi ko, sinare ko rin yung pagkakaalam ko according to the Bible, kasi ito yon. So, ayoko lang din siyang ma-offend. Sabi niya, babalik siya. Okay, pero dumating natapos bakasyon ko, hindi na bumalik. Alam niyo po, naawa ako dun sa tao kasi alam niyo yun, galing pa sila sa Pampanga, dinala sila sa bayan namin, kumakatok sila, nagbabahay-bahay para mag-share ng Word of God. At makikita mo sa kanya, habang nag-share siya, confident siya. Alam niya, kabisado niya, 'di ba? So, sabi nga ni Bodhi Bokan, 'di ba? If you believe in the wrong gospel, it doesn't matter how sincere you are in your belief. You are merely sincerely wrong. Alam niyang tama siya kasi 'yun ang na isiksik sa kanya, yun ang narinig niya. Tapos, siguro ang ginawa niya, hindi siya nag-search, hindi siya nag-aral. Kaya kung ano yung shinare niya, natanggap niya, yun din ang sinishare niya. So, yun yung sinasabi sa atin na kailangan mag-aral tayo para pagka may na-encounter tayong ganon, hindi tayo basta-basta maniniwala. Babalikan natin yung BS natin, yung napag-aralan natin. So, yun po, no? Naisingit din yun. And since kay dali nilang maniwala, kanino sila tumalikod? From Him who called you in the grace of Christ. So pagka tinalikuran mo o pinaniwalaan mo yung ibang katuruan, tinalikuran mo na rin ang Panginoon. So naiintindihan po ba natin kung ano ang tinalikuran natin? Yung nandun na tayo sa kama, lumipat pa tayo sa sahig. Hindi lang basta sahig, lupa, 'di ba? May putik pa. Okay. Yung grace of God na yan, ibig sabihin, you are living in a state of divine favor. Andun yung forgiveness ng Panginoon. Unconditional love that you did not have to earn. It signifies that you are experiencing God's mercy, protection, and spiritual peace. Tinalikuran mo na ang lahat yan. Tinalikuran mo lahat yan para sa maling katuruan. Okay? Ayaw. Okay. So, yung maling katuruan na yan is not identical with what previously referred to. Yung sinabi ni Paul, hindi siya parehas sa sinabi ni Paul. Bakit? Kasi
sabi ng mga Judaizers, kailangan mo munang magpa-circumcise. Hindi siya pareho. Merong tatlong katotohanan tungkol sa mga daladalang balita, ibang balita ng mga Judaizers. Okay. Number 1, sa verse 7, which is not another. Number 2, but there are some who trouble you. Okay? And they want to pervert the true gospel. So, itong which is not another, hindi ito yung totoo, hindi ito yung original, kasi sabi ko nga, may dagdag bawas. Okay? At saka, sabi dito, but there are some to trouble you. Ibig sabihin, walang ibang dala-dala ito, kundi confusion, trouble sa'yo kung ikaw ay maniniwala. At pangatlo, ano yung purpose ng mga Judaizers? Ayan. At pangatlo, ano yung purpose ng mga Judaizers kung bakit nila ginagawa ito? To pervert the gospel of Christ. Ayan. Ano yung sinabi ni Paul kanina? Ayan, di ba? Pero sila, hindi na totoo kasi meron ng dagdag, sabi ko nga. Kailangan nilang i-adapt yung Mosaic Law. Okay. Sabi dito, to pervert the gospel of Christ. Yun ang purpose ng Judaizers. Okay. In other translation, to distort. Okay? Sabi natin kanina, God's word is incorruptible. False teacher desires to pervert the gospel of Christ taught by our Apostle Paul. Sabi ni David Guzik, ayaw. Sige, basahin ko na lang dito. Guzik point out that the other gospel was really a perversion or distortion of the true gospel of Jesus Christ. It didn't start from nothing and make a new name for God and pretending to have a new Savior. It is used in the names and ideas familiar to the Galatian Christian, but is slightly twisted the ideas to make their message are more deceptive. Sabi ni David, hindi naman sila gumamit ng ibang term. Yun mismo ang ginamit nila, pero may additional, di po ba? Amen. So, sabi dito, ayan. O sige, dito na lang muna tayo. Why some people want to pervert or distort the gospel? Number 1, the gospel offends our pride. Ayan. Ayan. Sige, ano ko naman na yan eh. Ayan, additional circumcision. Okay. Ayan. Pervert is to twist. Ayan, naipaliwanag na natin yan. Ayan. Why some people want to pervert or distort the gospel? The gospel offends our pride. Sinasabi ng gospel, pag nagbasa tayo ng banal na aklat ng ating Panginoon. Okay. It tells us we need a Savior. Diba? Sinasabi ng Bible yan pag nabasa natin. That we cannot save ourselves. Diba? Ang credit ay lahat nasa Panginoon. Diba? Yan. It offends our pride. Number 2. The gospel offends our wisdom. Okay? Sabi dito, it saves us by something many considered foolish. Bakit foolish? Jesus is God, becoming man and dying on the cross, humiliating by man, 'di ba? Kumbaga, Panginoon ka na. 'Di ba? Nagpapako ka pa sa krus, 'di ba? Bakit? Dahil sa walang kwentang makasalanan na katulad ko.
Pero sa ating makasalanan, yung mensahe ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, that is the power of there is power on the cross. Kung bakit ako nakaligtas, dahil yun ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Sa mga hindi nakakaintindi, maaling maisip nga nila, foolishness yon. Pero sa ating naligtas dahil sa ginawa ng Panginoon, that is the power in our life. Yun lang ang maipagmamalaki natin. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:18, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God." Number 3 is, it offends our knowledge. Sinasabi dito na kailangan nating maniwala sa isang bagay na kahit hindi kayang ipaliwanag ng siyensa. Ano yun? Yung sa resurrection ng ating Panginoon. Diba? Namatay siya, nabuhay siya, pero hindi na siya namatay na maguli. Sa history natin, siya lang ang ganon, 'di ba? Yung mga nabuhay, 'di ba? Si Lazarus nabuhay, 'di ba? Binuhay ng ating Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Namatay uli. Yung general, 'di ba? Lumapit sila kay Jesus, 'di ba? Namatay yung anak niya and blah 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 ganon. Nabuhay pero namatay din. Tanging si Jesus lang. Paano natin maipapaliwanag 'yon? 'Di po ba? So the gospel offends our knowledge pagka hindi natin naintindihan. Amen? So sabi dito, the offensiveness of the true gospel can cause some to pervert it. Kaya andun po yung babala ni Paul na sino mang susubok na i-twist ang gospel ng ating Panginoon ay may parusa. Okay? Sabi dito, but even if we or an angel from ayan pa pala. If you believe that you like what you like in the gospel and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but yourself. Amen? Kaya may babala si Paul sa mga magtutwist ng katuruan. Sabi dito, but even if we or an angel from heaven, sabing ganito. Sino yung sinasabi niya? Sino yung we na yan? Si Paul, tsaka yung mga brethren na kasama niya na bumaba sa Jerusalem, yung binasa natin kanina. Or an angel from heaven. Bakit sinama niya ang angel? Kasi ang Jews naniniwala sa angel. Ang angel hindi nagsisinungaling. Isinama niya ang kanyang sarili. Kahit kami o kahit na mga anghel na galing sa langit, pag nag-preach kami ng gospel na hindi doon sa shinare ko. Diba yung sinare natin kanina sa 1 Corinthians 15:7? Pag hindi yon yung preach ko, let him be accursed. So napakaseryoso. Kahit siya, in-include niya yung sarili niya, kahit yung mga walang malay na angel, dinamay niya. So napakaseryoso ng usaping ito. Amen? Sabi dito, ayan, as we have said before, inuulit ko ito, di po ba? So, napaka-importante nito dahil ine-emphasize niya, inuulit-ulit niya. So, ayan. Ang sino man na magtangka na magtutwist ng tamang katuruan, let him be accursed. Ibig sabihin ng accursed in Greek is anathema, which means devoted to destruction. Okay? Whoever teaches the wrong gospel, he is anathema. He is bound to hell, doomed to eternal punishment. So napakalaking punishment, di ba? Napakaseryoso nito. Kung dadagdagan mo ang tamang katuruan, babawasan mo, i-modify mo, di ba? Napakalaking kaparusahan. Amen? So sabi dito, he repeats his severe warning to emphasize that distorting a gospel by adding and taking away from it has eternal consequences. Okay? Let him be accursed. Ayan.
So if you don't want to be accursed, basahin ko na lang. If you don't want to be cursed, don't distort the gospel. The true gospel is based on Christ and Christ alone. It's based on grace and grace alone. It's based on cross and cross alone. All gospel are false gospel and must be rejected in Jesus' name. Ayun, wala na. Sige lang. Basahin ko na lang po yung conclusion, Pastor. O, hintayin natin. Okay, conclusion na tayo. Sa maigsing panahon mula sa pagkabuhay, ayan na. Ayan. Sa maigsing panahon mula sa pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesus ay nakita natin na unti-unting naiiba ang tamang katuruan. Mula pa asa na? Mas lalo na sa panahon natin ngayon, maraming naglipa ng mga iba't ibang katuruan sa kasalukuyan. Madaming nadagdag, nabawas sa tunay na nilalaman ng ebanghelyo. Tunay nga na napakadaling maniwala ng isang taong hindi alam ang katuruan. Kung ano ang ibebahagi sa kanya ay siya niyang paniniwalaan dahil napakaganda at nakaka-encourage ang bawat salita. Hindi lahat ng magandang pakinggan ay katotohanan. Hindi lahat ng nakakasakit sa salita ay mula sa Biblia ay dapat iwasan dahil minsan ito pa ang tunay na totoo. Sama-sama nating tuklasin ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Sama-sama tayong mag-aral, magsumikap at alamin ang tungkol sa tamang katuruan sa tulong ng Holy Spirit. Dahil kung mali ang ating naibabahagi, dahil maririn naman ang ating nalaman, napakalaking parusa ang matatanggap natin. Ayon kay Paul, ito ay walang hanggang pagtitiis sa dagat ng apoy. Lagi nating tatandaan, kahit kailan, hindi natin mababago ang katotohanan. Na tanging sa grasya lamang ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makakamtan natin ang kaligtasan at wala ng iba. No other message, no other gospel, no other Savior. To God be the glory.